Good morning. Blessed day to everyone. I want to share something with you all. Ito ay tatlong bagay na hindi gagawin ng Diyos para sa'yo. Yes, tama po kayo narinig. May tatlong bagay na hindi po gagawin ng Diyos para sa atin. Pero bago po yan, hayaan niyo po munang basahin ko ang versikulo na makikita po sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 26. Ang sabi po rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ngayon po, himay-himayin po natin ang sinasabi ng versikulong ito. Ang una pong tanong dito, ano ang ibig sabihin ng salitang sinasadya? Siguro po nakakaisip na kayo kung ano ang ibig sabihin ng kahulugan ng sinasadya. Pero hayaan niyo pong bigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Ang sinasadya po, ito po yung mga bagay na gusto mo. Kaya hindi pwedeng sabihin na pilit ka, kundi ito yung bagay na gustong-gusto mo at hindi mo to kayang pigilan. Pangalawa, ito po yung salitang sinasadya, ito po yung mga bagay na alam mo. Hindi mo pwedeng sabihin inosente ka sa bagay na yan kapag ginawa mo. At pangatlo po, ito yung mga bagay po na pinili mong gawin. So nagkaroon na po kayo ng idea tungkol po sa salitang sinasadya. Kaya yung nakapulo po sa Hebrew chapter 10 verse 26, ito po ang kahulugan ng salitang sinasadya. Kaya po sinasabi po niyang sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, medyo makakaisip na po tayo dyan kung ano po ang ibig sabihin ng versikulong yan. Ngayon po, paano po ba natin maipapaliwanag yung salitang pagkakasala? Kaya ba natin ilarawan ang salitang pagkakasala? Siguro po, may isip nyo agad yung paggawa ng masama ng tao sa iba, paggawa ng masama sa kapwa. Totally, ang kasalanan po hindi lang po umiikot sa paggawa po ng masama sa kapwa, kundi po sa hindi paggawa ng mabuti. Yun po ang dahilan kung bakit po ang tao ay nagkakasala. So pag sinabi po natin na pagkakasala, mailalarawan po natin to bilang paglabag sa Diyos. Kapag ang tao po nagkakasala, pag tayo po nagkakasala, ibig sabihin, lumalabag tayo sa Diyos. At kapag ang tao ay lumalabag po sa Diyos, lumalabag siya sa kalooban ng Diyos. Kaya unang-una, hindi kalooban ng Diyos na ang isang tao o Kristiyano o naniniwala sa Kanya ay lumabag sa Kanya. Walang parte po ng Biblia na nagbibigay po ng tinatawag na idea o encouragement na ang isang tao ay lumabag sa Diyos. Kaya pag nilalabag niya ang Diyos, maging ang kalooban ng Diyos ay nilalabag. Hindi na po yun. Nilalabag din po niya yung salita ng Diyos. Kasama po ito na kanya pong sinusuway. Kasama po siyang nagkakasala maging sa salita ng Diyos. Hindi lang po sa mga salita ng Diyos, maging sa mga utos ng Diyos. Dahil unang-una po sa lahat, ang utos ng Diyos ay salita rin po ng ating Panginoon. At hindi po ito pwedeng paghiwalayin. Kapag lumalabag ang isang tao sa Diyos, nilalabag niya ang kalooban ng Diyos. At hindi lang kalooban ng Diyos, kundi ang mga salita ng Diyos. Maging ang kautusan ng Diyos. Sapagkat wala pong pagkakasala kung wala po ang kautusan. Kung wala po ang batas, wala po ang pagkakasala. Kaya kapag ang lahat po ng ito pinagsama-sama natin, bumabagsak po ito sa isang salita. Walang iba kundi ang pagre-repete sa Diyos. Kaya, yung isang maliit na kasalanan, hindi natin pwedeng simple-simplihin lang o baliwalain lang. Dahil ang pinakaugat ng lahat ng hindi pagsunod ay pagre-rebelde. Ayaw mong sumunod kasi hindi ka sang-ayon. Pag hindi ka sang-ayon, lumalaban ka. At pag lumalaban ka, nagre-rebelde ka. Kaya ang pinakaugat po ng salita kung pagkakasala, pagre-rebelde. Sinasalungat mo ang kalooban ng Diyos dahil hindi ka sang-ayon. That's why, pag hindi ka sang-ayon, lumalaban ka, nagre-rebelde ka kasi ayaw mong sumunod. Okay? So ano naman po ang kahulugan para po sa atin ng salitang pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan? Dahil sinabi po ng verse kanina, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ano po ba ang ibig nitong sabihin sa atin ngayong umaga? Okay? Ito po ay tungkol po sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay hayag kahit saang lugar. Unang-una pa lang po sa paggamit ng social media. Marami po ang taon nakakarinig po ng salita ng Diyos. At doon naman po sa mga tao po nakakarinig ng salita ng Diyos, nauunawaan po nila, yung mga nakakaunawa po ng kalooban ng Diyos na tumatanggap po sa Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa mga taong naliwanagan ng kaisipan. Yung nakaunawaan po ang tungkol sa usapin ng kaligtasan at naniniwala po sa mga pangako ng Diyos. Na alam nila na sa kanila pong pagtanggap sa Panginoon ay mayroon pong tinatawag na buhay na walang hanggan at pag-asa sa mga banal. Ngayon, ano po ang ibig sabihin? Kung ikaw na nakatanggap ng salita ng Diyos, naiintindihan mo ang salita ng Diyos at alam mo ang salita ng Diyos, binabalaan tayo ng Biblia na huwag natin gawin ang isang bagay na ayaw ng Panginoon. Yung magkasala po,
nang hindi po nag-aalinlangan. Na kapag ang isang bagay ay alam mong mali at gagawin mo pa, ito po ay isa pong kasalanan. At ang tawag po dyan sa kabilang banda ay apostasiya, sinasadyang kasalanan. Ngayon dako po tayo rito. Maaari po ba natin sabihin kung ano ang pagkakaintindi natin sa sinasabi po ng talata sa batang Hudyo? Wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Dapat po natin bigyan po ng pansin ang salitang ito. Pag sinabi pong wala nang haing natitira pa, ang haing po ay tumutukoy po sa maibibigay o maiaalay. Ibig po sabihin, pag sinasabi po ng Biblia, diyan po sa Hebrew chapter 10 verse 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan o naliwanagan na tayo ng salita ng ating Panginoon, sabi po diyan, wala nang haing natitira pa tungkol sa pagkakasala. Kanino po wala nang natitira pang haing maibibigay? Doon po sa nakakaalam na ng salita ng Diyos. Pero pinipilit pa rin po ang gumawa ng kasalanan at ilagay yung kanilang sarili sa kasalanan. So mayahalin tulad po natin ang salitang wala nang haing matitira pa tungkol sa pagkakasala sa salitang sold out. Maaaring ito po ay mahalin tulad din po natin sa out of stock na sinasabi. Na ang ibig pong sabihin, naubos na. So ang tanong dyan, ano yung naubos? Ano yung sold out? Ano yung out of stock na maaari pong ihalin tulad po sa salita po ng wala nang haing natitira pa tungkol sa mga pagkakasala? Ito po ay tumutukoy sa kapatawaran sa isang tao na sinasadya kong gumawa ng kasalanan. Na yung alam na niya yung kalooban ng Diyos. Alam na niya yung nais ng Diyos. Pero hindi niya sinusunod. Sinasadya niyang salungatin. Sinasadya niyang suwayin. Hindi po dahil ang Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay meron na tayong lisensya sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng salita ng Diyos, naunawaan mo ang tungkol sa kaligtasan, pero pilit mo pa rin nilalagay ang sarili mo sa pagkakasala at wala kang pagnanais na sumunod o gawing banal ang sarili mo sa harapan ng ating Panginoon, ito po ay babala sa Hebrew chapter 10 verse 26. Unang-una po sa mga mananampalataya. Unang-una po sa mga nakatanggap na po sa ating Panginoong si Kristo. Bakit? Dahil minsan lang pong nabayubay sa krus si Kristo. At ang provision po ng kaligtasan ay para naman po sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ngunit sa mga nagbabaliwala po sa salita ng Diyos ay wala nang ikalawang kamatayan na gagawin ng Panginoon para po sa pagliligtas ng mga tumatikod sa pananampalataya. Ngayon, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Ang ating pong titulo sa ating pong sinimulang topiko ay tungkol po sa tatlong bagay na hindi gagawin ng Diyos sa atin. Ano po ba yung tatlong bagay na hindi gagawin ng Diyos sa akin at sa iyo? Una po, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Kaya kung sinasabi po ng Panginoon sa Hebrew chapter 10 verse 26 na wala nang haing natitira pa tungkol sa pagkakasala ng mga taong sinasadya ang paggawa ng kasalanan, totoo yun. Hindi po magdadalawang isip ang Panginoon. Lalo na ang paghatol po ng Diyos ay base sa desisyon at ginagawa ng tao. Kaya kung ang tao ay nais niyang magkasala sa buong buhay niya, pag kinamatayan niya yung pagkakasala, wala na siyang matatanggap na kapatawaran na ibibigay ng Diyos. Simply because yun ang pinili niyang landas. Yun ang itinanim niya at yun din ang aanihin niya. At anumang salita sa Biblia ay hindi maaaring mawalan ng kapuluhan o kapangyarihan sapagkat ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Yan po ang unang-unang hindi gagawin sa atin ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos po ay hindi maaaring diktahan ng sinuman. Hindi mo pwedeng sabihin ng Diyos, Lord, ganito ang gawin mo at ganito ang gusto ko. Hindi mo pwedeng pasunurin ang Diyos sa gusto mo. Hindi porque siya ay Diyos na makapangyarihan at pagmamahal. Hindi pwede siyang maging martir sa mga bagay na hindi niya sinasang-ayunan ng mga katasan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos ang dapat niyang gawin o ang dapat niyang sabihin. Bilang nilalang ng Diyos, tayo mga nilikha niya, tayo ang dapat sumunod sa Kanya. At sa pagiging Diyos, siya yung dapat masunod at siya yung dapat na umiiral sa buhay natin. Pangalawang bagay na hindi po gagawin ng Diyos sa atin. Hindi siya kayang diktahan at hindi natin siya kayang manduhan. Hindi kailanman susunod ang Diyos sa atin. Pangatlo, hindi ka pipilitin ng Diyos na mahalin na paglingkuran mo siya. Kahit wala po tayo, Diyos ay hindi mababago. Hindi mababawasan ng Kanyang pagka-Diyos. Tayo, pag walang Diyos, wala tayo. Kaya sino mang taong nagmamalaki sa kanyang sarili at naniniwalang ang kanya pong pribilehiyo sa kaligtasan ay hindi maaaring mawala dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung inilalagay mo ang sarili mo sa pagkakasala, ikaw ang mismong umaayaw doon sa pribilehiyo ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng Diyos na mahalin siya dahil maraming tao ang kailangang maligtas at maraming tao ang nagmamahal sa Kanya higit sa pagmamahal natin sa Kanya. Hindi magmamakaawa ang Diyos para mahalin na paglingkuran natin siya. Dahil siya ang creator ng lahat ng bagay. Kung wala ang lahat ng mga bagay na yan, hindi mawawala ang kanyang pagka-Diyos. Tayo ang nangangailangan sa kanya sapagkat nangangailangan tayo ng kaligtasan. Pangatlong bagay na hindi po gagawin sa atin ng Diyos sa ngayon. And remember, tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapal, Scripture say that God is love, and again, by definition of love, should be freely given. At higit po dyan, also God is a loving God,
And He wants you and me to love Him back. Kaya mga kataski, sa umagang ito, sana maintindihan po natin na dapat binibigyan po natin ng pagpapahalaga, respeto, at napapakita tayo ng tunay na pagmamahal sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban at wag na wag natin tangkain sumuway sa anumang bagay na kinaayawan po ng Diyos at kasusuklaman po ng ating Panginoon. Ilagay natin ang sarili natin doon sa kalooban ng Diyos para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. At hindi ako, hindi ka mahuhuli o hindi ka madudugi sa anumang bagay na gagawin mo basta inuuna mo ang Diyos sa buhay. Marami pong salamat. God bless you.